Ozamis City, ug Misamis Occidental, ug sa tanan nga nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta ug may adlaw? Ako si Dazil Humuwad Texon. This is Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Mayor Indy kung ando top 3 city mayor, top 4 congressman sa tibuok Pilipinas. Sa ngalan ni Mayor Indy, City Councilor Sunny Waminal, gipangunahan ang paghandom sa 168th birthday anniversary ni Gat Andres Bonifacio. Misamis Occidental SK Federation President and Officers hingpit ng napili. Konsiho gidasig ang pagbisita ni Mayor Indy sa mga nasunugan sa Laman, dala ang mga hinabang. Tulo ka mga hand grenades nakita sulod sa covered court sa Barangay Malaubang. Notice of violation with cease and desist order gipadala sa Dison ngadto sa GFI Melendres Realty Service. No registration, no travel policy, striktong gipatuman karon sa LTO Ozamis. Sangguniang kabataan sa Ozamis gipailalom sa orientation seminar sa DILG. Barangays Asinso 58 ug Asinso Aguada nag-victory party. Gina nga nangayog tabang sa pagkahospital sa inahan, miuli kay nagtuo nga madugay pa, gitawagan dayon o gipabalik hospital bill gi zero. Kini ang detalye sa Ozamis Today. Mayor Indy kung ando top 3 city mayor, top 4 congressman sa tibuok Pilipinas. Ang good news ng report. Nakompleto na sa RP Mission and Development Foundation Incorporated kung RPMD ang Boses ng Bayan Performance Survey ni INI nga naghimo sa ka-in-depth survey sa tanang mga city mayors sa tibuok Pilipinas. Sayo sa adlong Biyernes, Disyembre 1, gipagawas sa RPMD ang resulta sa gipili sa mga respondents nga mga mayor sa matag syudad sa nasud nga naghimo og naghatag sa di katupngan nga serbisyo ngadto sa katawhan. Ang top place sa survey naangkon sa 5 ka mga exemplary city mayors nga nagpakita sa outstanding leadership ug governance sa ilang matag dakbayan. Mayor Joy Belmonte sa Quezon City nga may 94.08 performance score. Eric Isingson sa Candon City with 93.31% rating. Jenny Sandoval sa Malabon City with 93.16% score. Jerry Trenya sa Iloilo City 93.07% ug si Ipe Rimolyo sa Dumaguete City nga may 93.05% performance score. Pahayag ni Dr. Paul Martinez, Global Analyst ug Executive Director sa RPMD, nga gisusi ang matag city mayor base sa 7 ka mga pivotal benchmarks encompassing service delivery, financial acumen, economic progress, leadership governance, environmental conservation, social initiatives, and active constituent engagement. Nagsunod sa listahan sa top 2 spot sila si Mayor Benjamin Magalong sa Baguio City, 92.53%. Neil Lezare sa Talisay City, Negros Occidental, 92.51%. Nico Mercado sa Maasin City, 91.72%. Samsam Gulyas Jr. sa Talisay City, Cebu, 91.54%. ug si Jose Carlos Care sa Baybay City with 91.51%.
Top 3 is our very own Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal sa Ozames City with 90.74%. Uban sa listahan sila si Mayor Ahong Chan sa Lapu-Lapu City 90.78% ug si Ross Rizal sa Calamba City with 89.83%. Sa ikaapat nga pwesto sila si Mayor Eric Africa sa Lipa City, Geraldine Rosal, Legazpi City ug si Abraham Tolentino sa Tagaytay City. Gilausab ang outstanding service nila ni Mayor Vilma Caluag sa San Fernando City, Alay Satan sa Santiago City ug Carmelo Lazatin Jr. sa Angeles City sa top 5. Top 6, Mayor Daryl Uy sa Dipolog City, Paul Dumlao sa Surigao City ug John Dalipe sa Zamboanga City. Top 7, Mayor Ronnie Lagnada sa Butuan City, Lucilo Bayron sa Puerto Princesa ug Sebastian Duterte sa Davao City. Sa ikawalong pwesto sila si Mayor Marilo Murillo sa Calapan City, Jose Rilampago sa Panabo City ug Ray Uy sa Tagum City. Nagkumpleto sa listahan sa top 10 city mayors sa Tibok na Sud sila si Mayor Bruce Matabalaw sa Cotabato City ug Eliordo Ojena sa Coronadal City sa ikasiyam ug ikanapulo nga pwesto. Ang tinudanay og lubos-lubos nga serbisyo nga timaan sa Alagang Waminal giilan usab dili lamang sa mamisamisnon nga nakatagamtam niini apan usab sa tibuok na sud tungod sa pagpadayag sa mamisamisnon nga mitubag sa survey nga gipahigayon sa matag syudad o distrito nga gialagaran sa matag city mayor o district representative. Doble nga kalampusan ug garbo alang sa mamisamisnon sa mga usamisnon ilabi na kay una pagipagawas ang resulta sa top city mayors sa nasud. Una nang gipagawas Huwebes Nobyembre 30 ang listahan nga gipili sa katawhan sa top performing district representatives in the Philippines. Mapasigarbuhon nga gipagawas sa RPMD sa official Facebook page niini ang grupo sa outstanding representatives gikan sa nagkalain-laing distrito sa nasud nga naila pinaagi sa usa ka masusing evaluation sa ilang manasakupan pinaagi sa tulo ka mga key aspects nga maoy gibasihan sa gipahigayon nga assessment: district representation, legislative effectiveness ug quality of constituent services. Nanguna sa listahan sa top-tier district representatives sila si Speaker Martin Romualdez Leyte nga ma-impressive score nga 96.0%. Gisundan ni Sandro Marcos sa Ilocos Norte with 95.8% ug si Christine Singson Mihan sa Ilocos Sur nga may 95.6%. Duke of Frasco sa Cebu ang may 95.5% rating. Samtang si Toby Tiangco sa Navotas City ug si Pablo John Garcia sa Cebu ang nakakuha sa 95.3%. Stella Kimbo sa Marikina City ug si Chiquiting sa Garbaria sa Negros Oriental ang nakakuha ang matag usa sa 95.2% rating. Nagsunod si Jolo Revilla sa Cavite ug si Ralph Tulfo sa Quezon City nga may 95.1% ang matag usa. Gikumpleto ni Congresswoman Camille Villar sa Las Piñas City ang listahan sa top 1 uban sa 95% rating. Top 2 sila si Congressman J.J. Zuarez sa Quezon with 94.8%, Edu Rama sa Cebu City 94.7%, Ria Gulyas sa Cebu 94.6% ug Cindy Chan sa Lapu-Lapu City nga may score nga 94.5%. Lakipusab sa top 2 spot sila si District Representative Marivic Co. Pilar ug si Marvin Arillo sa Quezon City nga nakakuha ang matag usa sa 94.8%. Lollipop Wano Dizon sa Mandawi City 94.8%, Ralph Recto sa Batangas with 94.5%, Uka Malapitan sa Caloocan with 94.4% ug si Patrick Michael Vargas sa Quezon City nga nakakuha sa score nga 94.3%.
Top 3, Congressman J. Conghun sa Zambales with 92.8. Uban sila Representatives Ridas Robes sa San Jose del Monte City, 92.5%. Gloria Macapagal Arroyo, 92.1%. Hori Horibata sa Camarines Sur, 92.1% ug si Jam Baronda sa Iloilo City nga nakakuha sa 91.8% rating. Ang atong representante sa Distrito 2 sa Misamis Occidental, Congressman Ando Waminal, ang anaa sa top 4 uban ang maka-proud nga 91.7%. Joey Salceda sa Albay ug Lordan Swan sa Cagayan de Oro City nga nakakuha sa tag 91.6% ug si Rufus Rodriguez sa Cagayan de Oro City at 91.3%. Nagsunod sa top 5 spots sila Representative Maricar Zamora sa Davao de Oro ug Maidi Ikuwa sa Quirino. Top 6, Tony Pet Albano sa Isabela ug Z. Alonto Adyong sa Llano del Sur. By Dimple Mastura ug Lord Alan Velasco sa Marinduque ang nagsunod. Gilaw sab ang outstanding performance nila ni Congressman Manex Dalipe sa Zamboanga City ug Loreto Acharon sa General Santos City. Gisundan ni Adrian Amatong sa Zamboanga del Norte ug si Mark Go sa Baguio City. 8 spots si Eric Yap sa Benguet nga gisundan ni Eddie Bong Plaza sa Agusan del Sur ug Ace Barbers sa Surigao del Norte. Gipahayag ni Dr. Paul Martinez nga ang kalampusan niini nga mga district representatives nagpakita dili lamang sa national excellence apan usab sa ilang dili matupngan nga liderato sa ilang matag rehiyon o sa kadili matarog nga dedikasyon ug talagsaon nga serbisyo alang sa ilang matag komunidad. Ang top performing district representatives Philippines third quarter segment usa ka importanteng bahin sa Boses ng Bayan survey. Usa ka comprehensive nationwide initiative nga gipahigayon gikan Setyembre 20 ngadto sa 30 2023 nga naglambigit sa 10,000 ka mga respondents nga maampingon nga gipili gikan sa usa ka mas dako nga voter pool nga naglakip sa 65 million ka mga botante. Ang pamaagi sa RPMD survey gitiman-an sa 95% confidence level ug margin of error nga plus minus 1% nga nag-highlight sa pagkakasaligan ug sa kaimportante sa resulta sa pagkuha niini sa opinyon sa publiko. Tulo ka maimportanteng bahin ang naglakip sa survey alang sa mga kongresista. District representation nga nag-focus sa kaepektibo sa pagpasiugda sa mga representante sa interes sa ilang matag distrito, pagpakiglabot sa mga local issues ug kaandam sa pagtubag sa mga atimanunon sa ilang mga komunidad. Legislative performance criterion nga nag-evaluate sa aktibong partisipasyon sa mga representante sa mga prosesong pang-lehislatibo, kaepektibo sa gipropose nga mga lehislasyon o kinatibuk-ang contribution sa legislative arena. Ang constituent service nga aspeto nagsusi sa kiinayahan ug sa kalidad sa interaksyon itali sa mga kongresista ug ilang mga nasakupan. Pagsusi sa kaepesyente ug kaepektibo sa ilang pagtubag sa mga panginahanglan sa ilang mga constituents ug sa kinatibuk-ang pagkaepektibo sa serbisyo nga ilang gitagana. Kini nga detalyado ug komprehensibo nga evaluation framework nagtagana sa usa ka maayong pagkahimuta nga basihan alang sa katawhan sa pagsusi sa pagkakasaligan ug kahanas sa ilang mga representante sa pagtuman niini sa ilang mga tahas ug responsibilidad. Congratulations Mayor Indy, congratulations Kong Ando. Sa ngalan ni Mayor Indy, City Councilor Sunny Waminal, gipangunahan ang paghandom sa 160th birthday anniversary ni God Andres Bonifacio. Gitutukan ni Bernal Tagson ang maong balita. Ani ang iyong report.
Sa unang higayon, gipangunahan ni City Councilor Sanso Waminal Jr. sa ngalan ni Osami City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. o Osami City Council member pinanguluhan ni Vice Mayor Bibi Neri, mga department heads o kapulisan ang wreath-laying ceremony dito sa Prospera Park Rizal Monument City Hall Compound, Osami City isip paghandom sa ika-160 katuig nga kasumaran sa pagkatao ni Gat Andres Bonifacio, ang amahan sa Philippine Revolution. Today, as we gather to commemorate the 160th birth anniversary of the great hero Andres Bonifacio, we are reminded of our duty and responsibility towards our nation's progress. Sa iyang inspirational message, giauhag o gidasig ni City Councilor Sunny Waminal ang LGU officials, tanang empleyado o ang tanang Osamisnons nga buhaton ang responsibilidad nga pabilhan ang naangko nato karon nga kagawasan gikan sa mga langyawng mananakop pinaagi sa pagsundog sa kabayanihan ug kaisog ni Gat Andres Bonifacio panahon sa ilang pagpanlimbasog kanhi sa atong mga ninono nga makalingkawas kita sa pagpangulipon kanato sa mga Espanyol nga mananakop. Bonifacio, the father of the Philippine Revolution, dedicated his life to fighting for our freedom, and his legacy serve as an inspiration for us all. Bonifacio Day has always been a time to reflect on the sacrifices made by our forefathers in the pursuit of independence. It is a day to honor the bravery exhibited by those who struggled and shed their blood for the ideals of our nation. But let us also remember that commemorating Bonifacio's birthday goes beyond just recognizing his contributions. It is a call to action for every Filipino. Gihatagag dakong gibugaton ni Konsyal Sunny ang panaghiusa sa tanan nga matod pa niya may dakong papel para sa kalambuan sama sa gihimo kaniadto ni Gat Andres Bonifacio. Our duty and responsibility towards our nation's progress begin with unity. Just as Bonifacio rallied the people to fight for their rights, it is imperative for us to stand together, setting aside our differences and working towards a common goal. We must break the chains of divisiveness and forge a path towards progress by embracing diversity and fostering a culture of inclusivity. Higit pa rito, nagpakita si Bonifacio ng napakalaking dedikasyon sa pagbibigay kapangyarihan sa masa. Naniwala siya na ang bawat Pilipino, anuman ang kanilang katayuan sa lipunan, ay dapat magkaroon ng pagkakataong umunlad at mag-ambag sa pag-unlad ng bansa. Sa parehong ugat, responsibilidad nating tiyakin na ang bawat mamamayan ay bibigyan ng patas na pagkakataon, pantay na pag-akses sa kalidad ng edukasyon at mga paraan upang maging mahusay sa kanilang mga napiling larangan. Girecognize usab sa konsyal ang efforts sa padayon Asinso Osamis team para mamahimong sanag ang kaugmaon sa tanang mga Osamisnon. We also recognize the efforts of the Asinso Osamis administration towards the city's progress under the leadership of Mayor Indy Waminal Jr. with the support of the Sangguniang Panglungsod members. We have witnessed a tangible development in various aspects of our lives, from infrastructure projects that enhance connectivity and accessibility to initiatives promoting sustainable livelihood and tourism growth. The Asinso Osamis administration has strived to create an environment conducive to progress, fostering a vibrant city that offers opportunities for all. Sa iyang separate message, si Osami City Vice Mayor Bibi Neri may paabot usab siyang pagpasalamat sa kabayanihang nabuhat ni Gat Andres Bonifacio. So this morning, it has all welcomed this short
program in his honor to commemorate his 160th birthday anniversary. The man who is the brain of the Katipunan, a secret society who stood for us. A man who is full of enthusiasm in defending our country. Lahi sa ubang mga Filipino heroes nga gihinumduman sa ilang death anniversary, ang tibok nasod sa Pilipinas gi-commemorate ang heroism ni Bonifacio. Nobyembre 30 matag tuig ang adlaw sa iyang kapanganakan. Known as the Supreme Commander and Father of the Katipunan, si Andres Bonifacio ang gipatay sa iyang mga Pinoy comrades Mayo 18, 1890 City. Alang sa Usamis Today, ako si Bernal Tixon. Salamat, Bernal. Misamis Occidental SK Federation President and Officers hingpit ng inapili at undawaton ng report ni Glenn Ray Roluna. Hingpit ng gipoklamar ang mga bag-o na piling opisyal sa Panlalawigang Federasyon sa Sangguniang Kabataan kon SK human sa piniliay nga gipaygayon sa Asenso Misamis Occidental Sports and Cultural Center sa Oroquieta City nanguna sa proseso sa eleksyon ang Department of the Interior and Local Government uban ni Provincial Director Pablo L. Benitez Jr., PhD Seso 5. Nagsilbi isip nga chair sa Board of Election Supervisors ang Commission on Elections sa Provincial Election Supervisor Attorney Melber G. Alinas ug Miss Evelyn V. Yap sa Sangguniang Panlalawigan Secretary. Miduyog isip nga mga membro sa Board of Election Supervisors si Local Government Operations Officer Richard Jasper Gillian. Sa wala pa nagsugod ang election proper, gipresentar ang mga angayan nga palisiya sa eleksyon ug gipasabot ang pipila ka mga mahinungdanon nga mga pahinumdom. Samtang si Director Benitez mihatag usab ug hamubo nga orientasyon sa mga tahas ug responsibilidad sa Election Committee. Ang napulog 7 ka mga SK Federated President gikan sa mga dakbayan ug lungsod sa tibok probinsya misalmot sa orientation session. Gisugdan sa pipila ka mga opisyal sa Panlalawigang Federasyon ang eleksyon sa committee nga gipili gikan sa mga partisipante nga SK. Dugang pa nga usa ka panel of observers nga gilangkuban sa mga representante gikan sa Misamis Occidental Provincial Police Office, akademya ug usa ka faith-based civil society organization ang milihok isip nga dugang nga pagdumala sa tibuok nga proseso. Ang resulta sa eleksyon mao kining mga mosunod: President Clara Mi V. Villanueva, Vice President Kenneth Jesser PHM, Secretary Christian P. Limbaga, Treasurer Almi M. Umandam, Auditor Cyrus Jack D. Dungog, Public Relations Officer John Phil D. Duhay Lungsod, Sergeant at Arms James Anthony N.C. Atol sa proclamation sa mga mananaog si Vice Governor Juana L. Gutierrez sa ngalan ni Governor Henry Wominal, mipahigayon silang tagsa-tagsa ka mga pagpanumpas katong danan sa pagpulong sa Vice-Gobernador ng probinsya. Mipaabot sa iyang kamahinungdanon sa dili maturog nga commitment sa opisyal nga mga katungdanan nga nagdasig sa mga mananaog sa pag-atubang sa bisan unsa nga mga hagit nga adunay kalig-on. Ang DILG mitunol og pahalipay sa mga bag-ong napiling opisyal sa Panlalawigang Federasyon ng mga Sangguniang Kabataan o nang hinaot nga ang ilang katungdanan matimaan sa dedikasyon o serbisyos mga kabatan-unan sa Misamis Occidental. Alang sa Usamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Salamat, Glenn. Konseho, gidayag ang pagbisita ni Mayor Indy sa mga nasunugan sa Lamaan. Dala ang hinabang. Ma-report si Adoni Vicena.
Giila o gidahig sa mga sakop sa konseho sa Dakbayan sa Usamis ang pagbisita ni Mayor Indy Waminal sa mga pamilya nga ulahing biktima sa sunog sa barangay Laman. Nagkanayon si Social Services Committee Chairman Konsehal Sancho Sani Waminal Jr. nga bisan sa kahiktik sa schedule sa mayor, nahatagan gayod niya gihapon og panahon ang mga biktima sa sunog sa Laman nga subling mahimamat og makumusta human mahitabo ang sunog niadtong Oktubre. Nasaran nga napulo og 5 ka balay ang nasunog niadto og sulod niini ang 22 ka pamilya nga tagsa-tagsang gitunulan sa mayor og tag 25,000 pesos og mga food pack. Gitahasan usab sa mayor ang mga barangay official sa Laman nga ipa-monitor ang mga biktima aron padayon pa kining mahatagan sa mga gikinahanglan. I would like to formally acknowledge the efforts made by our mayor and the members of this Sanggunian in the recent distribution of financial assistance amounting to 25,000 pesos each, as well as the DSWD food packs for the 22 families who were victims of the fire incident in Porok, 5 Barangay Laman, Osamis City last October 23, 2023. To note, the said incident burned 15 houses into ashes. Despite our mayor's busy schedule, he personally attended to and provided the necessary assistance to the affected families. Furthermore, I have also communicated with the officials of Laman who have committed to providing an additional assistance of 4,000 to each family affected by the fire. How many families? 22, Madam Chair. 22. Yes. It is through our collaborative efforts that we can overcome this challenge. Thank you, Madam Chair. Alang sa Usamis Today, Adonai Dusina reporting. Salamat, Donnie. Tulo ka hand grenades nakita sulod sa COVID court sa barangay Malaubang. Ma-report si Leoncio Medalio. Unang adlaw sa bulan sa Disyembre, alas 9 ang taknas kabuntagon, nakita sa duha ka mga barangay nutrition scholar sa Malaubang, Usamis City ang usa ka bag nga adunay sulod nga tulo ka hand grenade. Gisaysay ni barangay chairman Chris Maghanoy nga samtang nang limpyo ang duha niya ka mga binis sa ilang balhinan nga opisina, didto ilang nakita ang usa ka bag nga adunay sulod nga tulo ka granada. Og dali kini silang mi-report sa iyang buhatan og iya gilang i-report usab ngadto sa kapulisan sa Usamis. Sumala pa ni Kapitan Maghanoy nga sa pipila ka mga adlaw ang maong pultahan sa maong opisina, guba og dali ra makasulod ang mga tao. Og nagtuo siya nga posibleng dito kinigibilin gumikan sa kahadlok. Basig maglibog na siya unsaon pag surrender, gahan ahabang nga kuan, maglibog siya kay syempre ma-question gyud siya anong naa siya ingon ana nga explosive nga dili man gid na mapalit sa ordinaryo nga tao. So maunang siguro hunahuna niya, mauna siguro ni kay barangay area. So iya lang siguro gibilin kay para na lang gyud ma-dispose na gyud siyang kamot. Maong nakita sa tong mga BNS kay ganina sa atong mga nutritionist sa barangay Malaubang. Maton pa ni Kapitan Maghanoy nga iyang gipagawas ang maong bag gikan sa sulod sa maong opisina aron dili kini matandog samtang nagigdugtong siya sa kapulisan. Kana nagawas lang ang maong bag kay ilahang gipakita sa ko amo nang atong gidali-dali og butang din ha para dili matandog kay nangita ko og EOD kay kumbaga inosente man po ni atong duha ka BNS kay mga babae poros wa sila nasayod nga mobuto pa. Gipahayag ni Marisa Maglinte og Junili Sagrado ang duha ka mga BNS nga samtang sa ilang pagpanglimpyo ilang nakita ang usa ka karton nga gisulod sa bag og nagtuo sila nga cellphone ang sulod niini. Kita mi og karton mo to pagkuha na mo sa karton yana siya nga day cellphone day kay ang sa karton cellphone man gyud gisudlan mo to pag abri nako ana siya nga kuan kanang ablihi day kay cellphone na kung nga dili man guri ning cellphone kay sulod pud sa karton sa cellphone bag pag ana nako sa bag kug day granada man ni ana pud siya. Wala lang pod kay normal ra pud among gikon kay wala gud mi kabalog unsa na nga na pud mi day granada ni dili gatula pud granada jud siya pero wala lang pud mi sa mo ang mind wala lang sa mong hunahunag unsa to kay ana siya nga day mubuto pa ni ingon pud ko ingon siya mubuto pa kay napa may pin ana siya gibalik nako gituyukan man gud ang granada og kuan pa. Gibayag ni Police Chief Master Sergeant Hermilo Abaw ang team leader sa Misamis Occidental Provincial Explosive Ordnance Disposal og sa K9 unit nga duha ka klase ang maong granada
Usa nini gitawag nga MK2 fragmentation type hand grenade nga gigamit sa military ordnance og M67 nga gitawag nga baseball grenade. Sumala pa ni Master Sergeant Abaw nga ilang nakita nga aktibo pa ang tulo ka granada og aduna pay capability nga kini mobuto. Yes sir, aktibo po. Yes sir, capable to explode siya sir. Base standard nga kuan na to sir, ang iyahang effective range is nasa 5 meters radius. Yes sir. Pero it doesn't, wala siya napasabot nga kung sobra ka sa 5 meters dili na ka maabot. Tungod sa explosive manggod niya sir, ang mga fragments manlupad na siya up to 500 meters. So pag ginaswerte ta nga maigo ta sa iyahang fragments, so napagitendency nga madiscuss siya kita. Matod pa ni Master Sergeant Abaw nga ang tulo ka granada pagadadon sa ilang collecting point o storage og magpaabot na lang sa schedule alang sa disposal. Dalo naman na siya sa among kuan, sa among storage, dito naman na ibutang sa among collecting point waiting for disposal. Ato man na siyang i-dispose. Kaya naman na-kolekta nato nga mga military ordnance nga explosives, ato na siyang ginadala sa atong collecting point tapos waiting for schedule nga disposal. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medalyo. Salamat, Leoncio. Notice of violation with cease and desist order gipadala sa DHS-UD ngadto sa JEFI Melendres Realty Service. Anyang maditalye? Mipadala sa usa ka notice of violation with cease and desist order ang Department of Human Settlements and Urban Development kun DHS-UD pinaagi ni Regional Director Arnel Abragan ngadto sa JEFI Melendres Realty Service nga may office address sa Tiguma, Pagadian City ug gipanag-iya ni Mr. Joel A. Melendres. Sa maong notice nga pinetsahan Nobyembre 6, 2023 sa usa ka walay nakapangalan nga proyekto nga naa mahimutang sa Purok 1 Barangay Kapukaw, Ozames City, gipahayag nga base sa otoridad nga gihatag sa DHS-UD ubos sa Republic Act No. 11201 kung Department of Human Settlements and Urban Development Act, gipahigayon ang monitoring sa DHS-UD kaniadtong Oktubre 25, 2023 aron pagtino sa pagsunod sa Melendres Realty Service sa mga balaod, regulasyon, standards ug guidelines nga gipatuman sa DHS-UD. Ug base sa evaluation ug verification sa ilang mga records, nakita ang musunod nga mga violations sa Melendres Realty Service: selling without certificate of registration kun CR ug a license to sell kun LS. Tungod ni ini nga mga paglapas, gi-issue sa DHS-UD ang naisgutan nga notice and orders ug nagmando sa Melendres Realty sa paghimo sa musunod nga aksyon sa musunod nga 15 ka adlaw human madawat ang nahisgutan nga notice. Submit a sworn explanation why no sanction shall be imposed against you for the above noted violation. Cease and desist order from further selling, collecting amortization payments, or advertising of the project. Ang dili pagtuman kung non-compliance sa mga notice and orders sulod sa gitakda nga panahon mahimong basihan alang sa DHS-UD sa pagpatuman sa administrative sanctions as may be warranted under existing laws, such as but not limited to issuance of an order of imposition of fine. Ang mga kopya ni ini nga notice and orders ang ipadala usab ngadto ni Ozames City Mayor Henry Indy Waminal Jr., City Planning and Development Office Ozames City, Land Registration Authority, Register of Deeds Ozames City Misamis Occidental ug Sangguniang Panglungsod Ozames City. No registration, no travel policy striktong gipatuman karon sa LTO Ozamis. Mibalik alang sa report si Bernal Texon. Hugtanong gipatuman karon sa LTO Regional Office o LTO Ozamis ang no registration, no travel
policy sa tanang nagdagan nga mga dimotor nga mga sakyanan nga wala pa na rehistro sa Land Transportation Office kun LTO. Matud pa ni Ms. Salome Navarro, LTO Osamis Supervising Transportation and Regulation Officer, base sa pag-utingkay sa record sa LTO Central Office, 65% out of 38.3 million vehicles sa tibok nasod ang wala pa na rehistro sa LTO. Katumbas niini ang 37 billion pesos nga lugi o nawala nga income sa ahensya gumikan sa mga delinquent and unregistered vehicles. Gumikan niini estrikto karon nga nanakop sa mga dili rehistradong sakyanan sa atong syudad ug sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental ang mga membro sa law enforcement team sa LTO Region 10. Subject ani is no registration, no travel policy. So nakita no sa central office nga daghan kaayo ang mga vehicle nga wala naka-renew sa ilahang registration. So busa ang atuang regional law enforcement team ani akaron dinhi sa atuang probensya aron sa pagkandak og intensified law enforcement activity together with the LTO offices dinhi sa atuang probensya. So tanan nga mga munisipyo gibisitaan gyud na nila para ma-check pod nga pipila ka mga sakyanan nga makita nila nga unregistered. May dakong multang atubangon ug pagabayaran ang mga vehicle owners kung madakpan nga nag-drive sa dili rehistradong sakyanan, matud pa ni Ms. Navarro. Medyo dako gid ang multa no, bisan pag motorcycle na siya or four-wheel vehicle, same lang gid na ang penalty for unregistered or expired registration, meaning narehistro na siya but he failed to renew. The owner failed to renew sa iyahang due date. So, ang penalty gyud ana niya ang total is 12,000 pesos. So, medyo dako-dako gyud no, busa ako yung gi-encourage ang mga vehicle owners kadtong wala pa naka-renew nga magpa-renew na gyud kay dako kayo ang penalty. And aside from that, once ma-apprehend ang usa ka vehicle for expired registration, kung pila ka tuig nga wala siya naka-renew, iyahan ang bayaran tanan. Busa gidasig ni LTO Supervising Transportation and Regulation Officer Navarro ang tanang motorista nga mi-expire na ang rehistro sa ilang mga sakyanan sa pagduaw gilayon sa ilang opisina o magparehistro na para makalikay sa dako kaayong penalty. Whereas kung wala ka nadakpan pero kung magpa-renew na ka karon, the maximum of 2 years and 1/2 lang imong bayaran. So nakuha ninyo. So let's say 10 years nga wala siya nag-renew, dayon nadakpan siya for expired registration. Kanang 10 years iyang bayaran ang penalty ana. But kung magpa-renew na siya karon nga wala pa siya nadakpan, ang iyang maximum bayaran is only 2 years and 1/2. So samot og kadako no, including the penalty sa pagdakop sa pag-apprehend. So 12,000 na daan. So I hope kadtong wala pa nakaparenew magparenew na gyud sila karon. Matud pa ni Ma'am Salome, ang LTO Osamis katimbang sa Regional Law Enforcement Team mas panghigusgan pa ang pagpangsita sa mga non-registered vehicles nga nagdagandagan pa sa atong mga sakyanan o sa tibuok probinsya. Prangkang gipahayag ni ini, wala gayud sila'y laktawan o pasayloon, masuod man nga higala o paryente kay base sa kamanduan sa LTO Central Office, pagadakpon gayod ang tanang dili rehistradong mga sakyanan. Even before ni arrive ang regional team, kanunay gid mi nagkandak o pagpandakop. Dili lamang dinhi sa atuang syudad, no, kay dinhi sa atong syudad medyo discipline na kasagara no, wala na kay tay madakpan dinhi no together with the PNP no. So kada adlaw nagpandakop gihapon ta dinhi, but of course amo sang agtuan ang mga neighboring municipalities nga under sa amo ang gaor kay aron pud ma-aware pud sila nga naa gyud mi modakop gyud mi. And in fact karon lang nga month of November ang among nadakpan nga unregistered is almost mga 30 na kabuok. Sa month of November lang na siya on our own. Sa mo alam. But yesterday during the operation, ang nadakpan is 19 ka vehicle unregistered. No, so napay uban gali ana nga wala na butang sa ilahang TOP nga unregistered kay lahi nga violation, but pag abot dinhi pag
dili sila ka-present og updated nga registration, still they have to pay the penalty sa expired registration. Sumala sa LTO Central Office data, aduna pay 24.7 million vehicles sa tibuok nasod ang wala pa mahirehistro hangtod sa pagkakaron. Nag-una niini ang National Capital Region kon NCR nga may pinakadaghan nga mga behikulo nga wala pa marehistro nga mokabat sa 4.1 million vehicles. Region 3, 3.3 million ug Region 4A 2.7 million vehicles. Alang sa Usamis Today, ako si Bernald Texon. Salamat, Bernard. Sangguniang kabataan sa Usamis gipailalom sa orientation seminar sa DILG. Mibalik alang sa Maritalya sa Leoncio Medallo. Human sa upat ka adlaw nga First Provincial Sangguniang Kabataan Training sa Tibok Misamis Occidental niadtong Nobyembre 17 ngadto na sa 20 sa Tangum City Global College. Ang 51 ka mga sangguniang kabataan chairperson sa dakbayan sa Usamis gipailalom na usab sa usa ka adlaw nga orientation seminar nga gipasayon sa LGU Usamis ug sa DILG pinaagi ni City Local Government Operations Officer Ijel Bidra adtong Nobyembre 28 sa Usamis City Gymnasium. Gipasabot ni Bidra ngadto sa mga SK chairperson ang ilang mga roles, responsibilities, goals ug objectives ingon nga mga chairperson sa ilang matag barangay. Diin human unya sa ilang termino sa pagserbisyo sa mga kabataan, kinahanglang mahimo silang inila ug ang ilang barangay ngadto sa ubang dapit. Pinaagin sa ilang mga proyekto o programa nga nakapalambo sa ilang barangay nga dili gayud makalimtan sa diyang sila pa ang leader sa mga kabatanunan. Wala mo nilingkod dire, wala mo nagpapili tungod kay magnegosyo mo. Wala mo nagpapili aron mo sikat mo. Nagpapili mo tungod kay mo serbisyo mo sa inyong kaugalingong kabataan sa inyong barangay. Serbisyo. Kinahanglan nga aduna sila ambisyon nga himuon sa ilang barangay aron mahimong economically, spiritually ug environmentally. Usa na nini aron mahimong zero waste ang ilang barangay pinaagi sa pagtukod og MRF kon material recovery facility ug ang pagsegregate sa mga basura. Gidugang panibidra nga tagahan usab nila og pagtagad ang edukasyon sa mga kabataan o kinahanglan usab nga mahimo silang responder kung adunay mga mahitabong disaster o dili bystander. Matud pa ni Bidra nga ilang i-implementar sa ilang barangay ang BIDA, programa sa DILG, ang Buhay Ingatan, Druga Ayawan. Maghimo sila og mga lakang aron dili na mahibalik pa sa atong dapit ang mga tigpayhot sa illegal nga droga. Drug awareness program o kaha magkandak og simposyum sa ilang barangay. Kay sumala pa ni Bidra sa nanglabay katuigan, kasagaran ang mga kabataan ang biktima sa mga illegal nga droga. Apan nakaanam kini og kawala pinaagi sa programa sa panahon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte og sa suporta sa administrasyon sa Team Asinso ngadto sa kapulisan sa Usamis City. Inana ang epekto sa droga sa Usamis City sa una. Paglingkod sa bagong administration ni Papa Digong, ni Tatay Digong, sudlan po din ni Major or Colonel na karon Espinido, sulod po ang mga waminal, nindot na kayo ang Usamis. Ang Usamis karon is one of the very peaceful and orderly city in the country. Saan pag-i-compare na to? Mag-compare na to na sa crime rate sa atong syudad, crime rate sa uban. Ang Usamis, ubos kayo og crime rate. Tungod guna sa paningkamot sa atong mayor, atong kong, o sa atong governor. No? Nga pwede ta maglakaw-lakaw, bisag tunga sa gabi, bisag asang lugar sa Usamis. Di nakamahadlok. Human sa orientation sa mga SK chairperson pagkaugma Nobyembre 29, ang mga SK kagawad na usab ang gipailalom sa usa ka adlaw nga mandatory training og sumala pa ni Bidra nga iyang gisaad nga andam siya nga mahimong advisor sa mga sangguniang kabataan og mutabang alang sa padayon nga kalambuan sa dakbayan sa Usamis. I am your best friend. Kung magbuhat mo og tarong, I'll tell you. You can count, you can lean on me
basta magbuhat mo og tarong. Magbuhat gani mong sayop. Tabangan kita mong duot. I can do that. Tingnan ako si Mayor, nag-istorya mi last week. Mayor, with your permission, volunteer ko og advisor sa SK. So hana guys, magsinabtanay ta. I know and I'm willing to share with you everything nga naay ako matabang sa iyo technically. Promise. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat, Leoncio. Barangay's Ascenso, 50th Ascenso Aguada nag-victory party. Ibalik alang sa report si Adoni Dicena. Sadya nga nagsaulog sa kadaugan ang Ascenso 50th o Ascenso Aguada dili pa lang dugay human nagmadaugon sa milabayng eleksyon. Etong Sabado, Nobyembre 25, gipaagi lang sa usa ka simpleng salo-salo ang kasaulugan sa kadaugan sa Barangay 50th nga gipanguluhan ni elect Kapitan Evelyn Ricamadas uban sa mga miyembro sa Barangay Council. Ang beach resort sa Fuentes sa Barangay Lupagan, Clarin maoy nahimong venue sa victory party. Si former Barangay Katadman Manabay Kapitan o former ABC Federated President Jan Dukdor maoy espesyal nga bisita ni Kapitan Belen Ricamadas. Ikalipay og gipasalamatan pag-ayo ni Kapitan Belen Ricamadas ang iyang kadaugan pinaagi sa hugtanong suporta sa Ascenso Usamis Administration nga gipanguluhan ni Mayor Indy Waminal. Sa samang adlaw nianang gabii sadya usab nga gisaulog sa Ascenso Aguada ang ilang victory party nga gitawag usab nila og Thanksgiving party. Ang Ascenso Aguada gipanguluhan ni re-elected Kapitan Leo Hofer Pigalan uban sa konseho sa barangay dongan usab nga nanumpa sa ilang katungdanan. Gipasalamatan og gikalipay kaayo ni Kapitan Leo Pigalan ang iyang kadaugan uban sa straight lineup sa mga miyembro sa konseho. Atol sa oath-taking og Thanksgiving party, ana ang presensya ni Vice Mayor Simplicia Bebeneri og mga kauban sa konseho. Di na lang taso, kikabalo ko medyo tas-tas na kagabiyon. Paabot ako na lang ihatag ang akong pasalamat sa mga lideri sa probinsya. Especially si Gobernador Henry Waminal, si Congressman Ando Waminal, o katong energetic na mayor, si Mayor Indy Waminal, o ang iyang team Ascenso. Di na lang ako sutiyon ng kitsa pa to. Mga Ascenso konsyal nato, mayong gabi ka nato tanan, o hinawag mo ingenyo nga gabi noon, o katong mga pagkaon, libre pagkaon. Sa ngalan sa atong halangdon nga Mayor Indy Waminal, ang atong congressman Ando Waminal, ikon man ang atong pinalangang Governor Henry is Waminal. Sa ngalan sa akong mga kauban sa konsiho, tuguti ako sa pagpadayag sa among pahalipay kaninyong tanan dinhi sa Barangay Aguada na panagyon sa itong mga elected officials. Palakpakan nato, Bill. Kalipay kaya na mong dako nga kamo nakapili yun og mga lideri sa atong barangay nga kabalong mo trabaho. Karong gabiho na is one of a very memorable event nga nahitabo din sa Barangay Aguada. Kay karong gabiho na muhurang na po sila diha kaninyo. Dili lamang sa Ginoo kundi diha usab kaninyo nga diin ilang ipanumpa ang ilang matinudaanon nga pagpangalagan. Si Aro bulay na kong agi, na naman mo'y agi karon nakita man nato pero more pag yun nga kanini ang puhon-puhon nga dinis Barangay Aguada mulambo pag yun ug daghan pag yun mga programa at proyekto nga makapahimuslan sa atong taga-barangay. Alang sa Usamis Today, Adoni Dicena reporting. Sa Ascenso Usamis Free Hospitalization Program update, ginang nga nangayog tabang sa pagka-ospital sa inahan, miuli kay nagtuo nga madugay pa. Gitawagan dayon ipabalik, hospital bill U0. Anyang report ni Mary Anne Lumapas.
Sukad nga gisugdan ang mga programang free hospitalization ug burial assistance dinhi sa Dakbayan, libuan ng mga katawhang usamisnon ang nakapahimulos niini ug nakahatagayod kini og dakong tabang o kasulbaran sa mga dakong kabalaka sa mga bayronon nila sa mga pribadong hospital dinhi sa Osamis City. Usa sa miduol sa buhatan sa Asenso Osamis Administration si Charlene Fuentes, 44 years old, na nagpuyo sa Baybay Triunfo, Osamis City. Matod pa niya na confined sa Faith Hospital ang iyang inahan nga si Purisa Fuentes, 77 years old, tungod sa acute bronchitis ug tungod sa mao excess bill na mikabat sa kantidad nga 51,696 pesos. Gilihok gayud niya dayon aron ang mga kumpleto ang mga requirements sa mao avail sa medical assistance. Og paghuman sa mao interview, nakahukom na lang siya na muuli kay dili siya makasiguro og nahatagan ba siya og dinalian nga tabang sa iyang bayronon sa maong ospital. Tungod sa kadako sa iyang excess bill, wala gayud siya nagdahom. Nagitawagan dayon siya sa mga staff sa Asenso Osamis Administration aron i-process ang iyang papers. Dili masukod ang gibati nga kalipay ni Charlene nga na zero balance ug wala siya mabayaran tungod niini. Nasulbad ang iyang problema sa hospital bill. Gidugang pa niya nga ikaduha na kini nga higayon nga naka-avail siya sa medical assistance. Sus Ginoo ko kaloy sa Ginoo 51,700 akong bill gisulbad sa Asenso. As in zero balance, bisag piso wala jud ko'y napagawas. Salamat jud kaayo. Dayon magpasalamat pud ko sa atong mayor, ilabi na sa iyang tibuok pamilya, Waminal, nga dako kaayong tabang iyang gihatag nako karon. Nagpa-admit mi nga walang-wala mi, munang ninduol jud mi niya din. Wala jud pod na failure ang akong pagduol niya. Kay iya jud ming bisag ni uli nun ta ko gitawagan pa jud ko nga okay na. So gihikap jud sa Ginoo ang kasing-kasing ni Mayor para jud sa amo ang kuan problema karon. Mipadangat si Charlene sa iyang dako nga pasalamat kang Mayor Attorney Henry NDF Waminal Jr. tungod sa walay hunong nga tabang sa medical assistance. Pinaagi sa Asenso Osamis Free Hospitalization Program nga sama niya walang-wala og lisod kayo ang pagpangita og kwarta ilabi na og naay ma-admit sa miyembro sa pamilya. So limam nakaduha nako pero gamay-gamay ra to siya. Karon dako-dako jud siya. Munang musiga jud among mata sa among bill. So Mayor, pasalamat jud kay migdako nimo. God bless you ug sa imong pamilya. Salamat yun. Alang sa Osamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamat Mary Ann. Ang Osamis Today hatod kanato as a public service feature sa Asenso Osamis News Channel. Ubos sa pagdumala sa LG Osamis pinaagi ni Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Waminal, Attorney Indy Waminal, ug Asenso Osamis News Channel. And please subscribe to the official Asenso Osamis YouTube channel. Sa ngalan sa kintibukang AONC team, Yonsho Medallo, Bernald Texon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macchul Malinis, Mary Ann Lumapas, Xander Dalid, si Glenn Ray Luna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humuad Texon. Daghang salamat. Padayon Asenso Osamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.